Magandang araw po muli sa ating lahat. Ngayon po ay time po para sa ating exhortation ng salita ng Lord. Kaya buksan po natin o tingnan po natin yung ating passage. Matatagpuan po natin ito sa Mark chapter 1, verses 1 through 8. Pero hindi po babasahin lahat, mga kapatid. At sa verse 1 ng chapter 1 ng Mark, sabi po, "The beginning of the good news about Jesus, the Messiah, the Son of God. As it is written in Isaiah the prophet, I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for him." And so, John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. At hanggang verse 8 po yun, ito lang po yung binasa ko. Kaya maigi po na bago tayo manood mamaya, basahin po natin yung passage. Okay ho? Mga kapatid, sa ating panahon ngayon, even din, ang pinakamahalaga pa rin dapat natin pagtuunan ng pansin ay yung communication. No? How can we communicate our message to others quickly, clearly, and emphatically? Amen ho? So, yung communication po, napakahalaga niyan, especially kung mag-relate tayo ng message. Ang istorya po ng pagko-communicate ng message ay nagsimula ito through letter, hindi ba? Pag-write ng letter ng panahon ng mga nakaraan, ang mga mailman ay nakakabayo, no? Minsan naglalakad lang sila para dalhin po yung mga mails, no? Sa Roman Empire no, may tinatawag na na mail route, no? Yung postal route na kung saan meron pong mga designated na lugar sa iba't ibang bahagi ng Roman Empire para po doon ay ihulog o kunin yung mga sulat. Sa panahon natin ngayon, hindi ba? Nagkaroon tayo ng telegrama, ba? Yung mga sa telepono, ngayon nga po, through cellular phone, tawagan lang, ma-communicate natin message sa text, o sa messenger, sa Facebook, sa marami, no? Sa Skype, sa Viber, no? In other words, so masyadong advanced na ang communication ngayon. Napakadali nang i-carry out ang mensahe. So napakahalaga po na ang message na ating kino-communicate. At sa realm po ng spirituality, gusto po ng Diyos mai-communicate yung message niya, yung divine message, yung message about the gospel. Kaya naman po yun ang pag-uusapan natin sa araw na ito at ang ating pong title ay God's Heralds. God's heralds. Ang pinakasimple pong translation nito ay messengers. Okay po? Messenger, ang meaning po, a person who carries a message or is employed to carry messages. Okay ho? Another meaning, someone who takes a message or documents from one person to another. Meron pong isang meaning ang herald. Ito po ay it refers to an early indicator that something is about to happen. Halimbawa, ganito lang ho yun. Ang modern usage ng herald, halimbawa, pag sinabi ho ng Pag-asa na habagat na ang hangin, no, habagat na, alam na ho natin, naintindihan na natin yun, ibig sabihin, tag-ulan na. No? So, pag nakita ho natin, ang hangin ay habagat na, no, galing southwest. No? Ibig sabihin nun, herald ho yun, sign ho yun, na malapit ang tag-ulan. Amen ho? Pero ang focus ho natin ay doon sa herald or a messenger bilang tao at yung kanyang mensahe. Amen ho? Okay, so ang gagamitin ko po ay yung term na herald, no? Para i-emphasize yung person or yung authority behind it, una, and the actual proclamation of what the message is all about. Amen ho? So yung authority, sino ba yung nagbigay ng mensahe doon sa herald, sa messenger, at ano yung mensahe. Okay ho? Number 1, a herald brings a message of good news. Amen ho? A herald brings a message of good news. Sabi po dyan, sa verses 1 and 3, binasa natin yun, no? Inumpisa na ang message ng good news ay darating ang Panginoon, no? Hinulaan kay Isaiah. At yun nga po ay sa pamagitan ng person ni John. Amen ho? Nung panahon po, nung Middle Ages, so nung panahon ng mga monarchy, ang herald po ay usually siya ay messenger ng king. No ho? At many times,
ang kanyang balita usually ng herald that time sa monarchy, no, sa monarchical mga kingdoms, lagi hong good, kadalasan good. Kaya pag dumating ang herald, usually may trumpet siya o meron siyang kasama, i-blow yung trumpet para po kunin ang atensyon ng mga tao kasi meron siyang babasahin na message mula sa hari, no? Kaya ang kanyang introduction, hear ye, sa Ingles, sa England, no? Kasi yung herald, alam ng mga tao, may mensahe yung galing sa hari nila. At usually, maganda yon. Mga kapatid, tayo din po, no? Tayo po ay herald, no? May mensahe din po ang Diyos na dinala dito at tayo po yung mga mensahero. Sa context po natin, si John po yun. Si John yung unang herald na kung saan ipapakilala niya ang pagdating ng Mesaya. At yan nga po ay ang Panginoon. Amen ho? Si John the Baptist po yun. Siya po yung taga-introduce, no ho? Ang magiging spokesperson para introduce po ang pagdating ng Mesaya, ang ating Panginoong Jesucristo. So, a herald brings a message of good news. Okay. The message of God's word is always good because it proclaims about Jesus Christ. O kaya po good news ang mensahe natin. Kasi po, it is about Jesus Christ. Sa Luke chapter 2, verses 9 to 11, an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone upon them, and they were terrified. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you, good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This time po, ang herald, ay isang angelic being. Siya yung herald, siya yung messenger. Sinabi niya sa mga shepherd, darating ang tagapagligtas, ang Messiah dito sa town ni David. So good news ho yun. Amen ho. When it comes to God, it is always good news. Amen ho. Tandaan po natin yan. It is still good news despite the ways and culture ng mundo noon. Tandaan po natin, slaves ang mga Israelita o mga Hudyo that time. Ang culture noon sa Greco-Roman Empire, culture, civilization ay paganism. Di ko naniniwala sa tunay na Diyos. Rampant po ang slavery, ang immorality, ang pleasure doon. So yun po yung mundo na kung saan very anti-God ang atmosphere. Pero despite that, ang sabi pa rin ng angel, good news ang dala ko. Good news. Kasi this is about the Messiah. This is about Jesus Christ. Ngayon, sa panahon natin, hindi maganda to mga kapatid. Alam natin na very worldly na itong mundong ito. No? Hindi siya conducive sa mga spiritual na bagay. No? Tapos meron pa tayong virus na threat sa buhay natin. So, ano ang good news? Amen ho. Ano yung maganda? Parang wala hindi ho ba? Pero hindi ho. May good news pa rin kahit na ganito ang sitwasyon ng buhay natin. Kasi po, meron tayong Diyos na siya po mismo yung good news, ang Panginoon. And even in this very difficult situation, kamukha nung nangyari ng pagdating ng Panginoon for the first time, good news pa rin po kasi meron pa rin magandang dadalhin sa atin, kalakasan, encouragement, inspiration, ang Diyos at ang kanyang salita para po tayo sa panahong ito ng mahirap ang sitwasyon at very worldly ang kapaligiran, tayo pa rin po ay maging heralds or messenger ng Panginoon. Amen ho? The message of God is always good, whether it is for comfort or correction, for renewal or review. Ito po yung gusto nating diinan. Good news pa rin ho ang salita ng Diyos. Mabuti pa rin yun para sa ating lahat. Kahit na hindi lang dahil good ang sinasabi niya, hindi lang dahil pleasure, o masarap pakinggan, masarap namnamin, o yung mga blessing lang, yung mga pagpapala lang. Hindi ho. At the same time, good news pa rin ang salita ng Diyos kahit ito po ay kinokorek tayo o nire-review tayo. Because it is a sign that God is concerned sa ating way, sa buhay natin. Amen ho? So, ay ang salita ng Diyos, pag binabasa natin, which is the greatest means of communication ng Lord sa atin, ang kanyang salita, nakita po natin doon. Kombinasyon, mixture ng blessing, ng encouragement, ng strength. Pag maya-maya, mababasa natin, tinutuwid tayo, kinokorek tayo, even pinapagalitan tayo, minawarningan tayo. In that sense, good pa rin po ang salita ng Diyos, ang good news, kasi po, ito ay galing sa Diyos na nagmamalasakit sa atin. Amen ho? Jesus Himself is the greatest herald.
He is both a human and divine herald of His Father. Kaya po, ang greatest messenger ng greatest herald ng kalangitan, walang iba kundi ang Panginoon. Amen, no? Kasi pag siya ang nagsabi, lahat ng sinabi niya, tama yun. Lahat ng sinabi niya, totoo yun. Lahat ng sinabi niya na magpapalakas yun. Lahat ng sinabi niya na mag-encourage sa atin, mag-encourage yun. In the same way, lahat ng mga sinabi niyang warning o babala, mangyayari yun. Kasi sinasabi natin, siya yung greatest messenger, true messenger, genuine messenger, at isang messenger na concern sa ating lahat. No? At tayo naman ay mga heralds din, no? ng ating Panginoong Kristo. No? Nung dito siya, diniscuss ng Lord ang lahat ng areas or aspects sa buhay ng tao na kailangan para maintindihan ng tao kung anong kanyang kaharian, kung sino ang Panginoong Jesus at kung anong may offer niya sa atin. At yun nga po ay yung hope of salvation, yung kanyang kaharian ay darating once and for all at i-establish niya yung kanyang earthly rule at yung kanyang kingdom pagdating ng panahon. In other words, ang mensahe po sa atin ng messenger o ng herald, ang Panginoong Jesus, ay palagi sa tungkol doon sa pag-reign at sa kabutihan at sa kagandahang loob ng kanyang Ama at ng entire program ng kingdom ng Diyos para sa mga tao, especially para sa atin. Amen ho? Number 2, mga kapatid, a herald brings honor to his king because he faithfully proclaims the royal message. Sabi ko sa verse 4, and so John the Baptist appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. So siya po ang herald na tinutukoy dito sa context. Siya ay magpapakilala sa Panginoon. Pero sabi nga po sa number 2, ang herald ho noon ng hari, minsan may time ho mahirap. Kasi may pagkakataon na kapag ho ang hari ay hindi mabuting maghari, usually ho, pagdating ng herald, ang mensahe ng hari minsan hindi maganda. Bago darating yung herald, no? Tapos ang daladala niya, mag-i-impose pala ng malaking tax ang hari. O sasabihin ng hari, mapapalaban tayo sa gyera. Ito ang mensahe, sasabihin ng herald. Yung mga lalaki rito ay pupunta doon sa training para gamitin mga sundalo. Siyempre ho, hindi magandang balita yun sa mga tao. Kaya there were times during doon na ang mga herald po ay minsan binabato, minsan hindi iniintindi, ini-ignore at nagagalit ang mga tao. Why? Kasi hindi naman pwedeng hindi sasabihin ng herald kung ano sinabi ng hari. Kailangan faithfully sabihin niya kung ano sinabi nung mensahe ng hari. Kasi nandun ang loyalty niya, yun ang hari niya. So mahirap po yun. Naintindihan ho natin at para kay John, mahirap po ito. Kasi dumating yung time na inupo siya maigi. At alam po natin, nakulong pa nga siya dahil sa kaniyang pagiging herald sa Panginoon. Pinapakilala niya ang Panginoon, nangangaral siya tungkol sa Diyos. Eventually, pinagutan siya ng ulo. So sabi sa number 2, a herald brings honor to his king because he faithfully proclaims the royal or divine message. Ang sabi po sa verse 7 and 8, after me comes the one more powerful than I. The straps of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. I baptize you with water, but He will baptize you with the Holy Spirit. So, ito yung mensahe ni John. Sa buong, 6 months lang naman ho siya, naglingkod sa Diyos 6 months lang ho, tapos nakulong na siya. And then, pinapatay na ho siya. Pero, he saw to it na magiging faithful herald siya ng Panginoon. Given that very, very small time or opportunity, ginawa po ni John ang lahat. So mga kapatid, ganun din po tayo sa panahon natin ngayon. Hindi palaging bilang herald o messenger ng Panginoon madali para sa atin. Amen ho. Ito po ay challenging task. Tingnan niyo po ito. A herald's task at times is difficult and challenging because the message may be harsh or unpopular. Mukha po ngayon, di ho ba? Hindi palagi na ang sasabihin natin sa tao ay tatanggapin, especially if ito ay tungkol sa Diyos o tungkol sa Bible. Alam mo natin yan. Ang tao hindi open spiritually sa Diyos. Hindi siya nakabent towards spiritual things. Alam mo natin yan. I don't know kung ngayon dahil nga may virus na kumakalat, siguro somehow yung level of consciousness ng mga tao towards God ay umangat, no, na open. Sana nga ganun ho ang nangyari.
Pero tandaan ho natin, kahit sa biblical times, sa panahon ni Paul, di ko ba, sa epistles, hindi lahat lagi welcome sila bilang heralds or messengers. Hindi ho. Binabato sila, tinatawanan sila, iniinsulto sila. So, ganun din po sa atin. Bilang heralds ho ng Lord o messengers ng Panginoon ngayon, salamat kasi dumating naman ng time, di ba? May nakikinig sa atin, pinapahalagaan yung mga sinasabi natin, natutuwa, may ministry tayo, yung mga tao, alam nila, sa Diyos tayo. So yung iba nagiging curious, yung iba nagiging interesado, at iba eventually nabo-born again, nako-convert. Maybe dahil nga sa nakikita sa atin. But hindi palaging ganon. Amen ho? So sinasabi lang natin, although napakahalaga ng mensahe ng isang herald, especially tayo bilang heralds ng Lord, dala-dala natin ang kanyang pangalan, ang good news, ang gospel, ang ministry, ang church, hindi po palagi ito madali. Amen ho? But ganun pa man, heralds ho tayo, messengers ho tayo, so have to be faithfully must perform our obligations as heralds before God. Okay, punta na tayo sa insights mga kapatid. Number 1, we are God's heralds who must faithfully carry out the gospel message through our respective ministry or calling. Amen ho. Ang dating sa atin minsan, kapag sinabing gospel, pagko-communicate ng gospel o preaching, ang madalas ang equate lang natin to sa preaching, sa evangelism. Ang means. Tama ho 'yun. Primarily through preaching, teaching of God's word. Herald po tayo, kamukha ko. I'm a herald. Because I am teaching you the word of God. I am preaching God's word. Pero kapag ikaw ay nasa CBH, Sunday school teacher ka, ikaw ay herald din. Ikaw ay messenger din ng Panginoon because you are proclaiming God's word. But hindi lamang through the proclamation of God's word, tayo ay herald. Kahit sa ibang ministry herald tayo. Halimbawa, kung ikaw ay tumutugtog para sa Panginoon, herald ka. Kasi ang tinutugtog mo, ang sinasabay mong tugtog ay para sa mga kanta na nagpupuri at nagpo-proclaim sa Diyos. Amen. Kaya sa worship team, herald din kayo. Not in preaching style or teaching style, but primarily through singing, through worship. As you worship, as you praise the Lord, narinig ng mga tao, in that sense, kayo ay herald, pinoproclaim ninyo yung good news o yung kabutihan ng Panginoon. Kahit na ang mga nasa social media, yung mga nasa PowerPoint ministry natin, o sa ibang capacity, yung outreach natin tuwing Martes, herald po tayong lahat, mga kapatid. Irrespective kung ano ang ating ministry sa church, tayo po ay considered or messengers ng Panginoon. So, kailangan i-carry out din natin yan. Dali natin yan. Okay, so, mukha ngayon, let's take advantage ng social media para maging herald tayo. So, yung mga teens dyan, yung mga youth dyan, magpo-post din tayo from time to time, mga message ng Lord or ng script, ng verse sa Bible. Kahit pa paano indirectly, ma-send natin yan, maipost natin sa Facebook o masabi natin yan sa Messenger, sabihin natin sa mga kaskwela nyo, mahirap ngayon, merong virus, pero sabi ng Lord, sin protector natin. In that sense, herald kayo, mga youth, mga teens. Wag lang laging laro ng laro, sa social media, o wag lang yung kunin ng lahat ng social media, wala tayong spiritual input doon. Kailangan kahit pa paano maging herald tayo by using yung social media. Amen? So, ganun din po tayong lahat, from time to time. Let's make use of social media para po maging herald tayo ng Panginoon. Number 2, we must persevere as God's heralds when doubt and discouragement set in. Sa Matthew chapter 11 verses 2 to 3, right before John the Baptist was beheaded, when John was in prison, heard about the deeds of the Messiah, si Jesus yun, he sent his disciples to ask him, "Are you the one who is to come? Or should we expect someone else?" Sa Matthew po yun, makikita, 11 to 3. Amen ho? So, bilang herald ho, messenger ng Lord, di ba? Di-discourage din tayo, mga kapatid. Dumarating din po yung doubt sa atin.
posible hindi dumating yon kasi afflicted tayo ng maraming mga dynamics dito sa mundo. No? Kamukha nito, nangyayari ngayon. Kahit pa paano, nagkakaroon tayo ng agam-agam, worry. Lalo na, itong nangyayari sa buong mundo, mukhang napoprolong pa. And kahit pa paano, ito may bearing sa faith natin. Kung hindi tayo magiging malakas sa Panginoon, lalapit sa Diyos, as heralds or messengers, magkakaroon tayo ng doubt o discouragement. Kaya sabi ni John, sabi niya kanyang mga disciples, puntahan nyo nga si Jesus, tanong nyo nga kung siya na nga ang tunay o hahanap tayo ng iba. So alam natin ang sagot ng Panginoon. Sabi nyo kay John, ang mga bingi nakarinig, ang mga bulag nakakita, ang mga pilay nakalakad, ang mga patay na buhay, at ang magandang balita ipinangaral. Yun ang sinasabi ng Lord, hindi siya nagkamali na maging herald ko, messenger ko. Yung sinasabi ng Lord, hindi siya nagkamali. Kahit na nahirapan siya, kahit may struggle, totoo, ako na pinapatotohanan niya. Yun ang gusto sabihin ng Panginoon. And the same with us, mga kapatid. Nagkakaroon tayo ng doubts, discouragement, parang may pinapatunguhan ba itong pag-preach ko, pag-minister ko sa church, paglalingkod niya sa Diyos, pag-awit natin, pag-asikaso natin ng mga ministry sa church, diba, pangangaral natin sa iba't ibang area ng life ng church natin. There are times so inisip natin, ano ba to? May sense ba to? May meaning ba ito? Mga kapatid, meron ho. Kasi ang ating tayo herald or messenger mismo ng buhay na Diyos. Amen ho. So, natural, darating ang mga discouragement, yung mga doubts. No? Pero, kailangan malampasan po natin yan. Tandaan natin yung sinabi ng Lord kay John. Sabihin nyo kay John, hindi siya nagkamali. At hindi po tayo nagkamali na ang Diyos po ang Panginoon natin at siya yung pinapangaral natin, siya yung tinataas natin, inaawitan natin, pinaglilingkuran natin. Amen no? Kasi siya yung totoo, siya yung tunay. So, ang pagka-herald natin ay may bearing, may meaning, may value po yun. Amen no? Mga kapatid, may mga university no sa Amerika, halimbawa yung Oxford no, yung Oxford nasa England, halimbawa ang Harvard at ang Yale no, pwede naman po ay nasa Amerika. Yan pong mga university na yan na magagaling, yan po ay nagsimula bilang mga theological o mga divinity school no. Ang founder po niyan mga Puritans o yung mga taong malalapit sa Diyos, may takot sa Diyos, galing sa Europe. Pero nangyari ho, ang kanilang mga motto nga ho, maka-Diyos no? Halimbawa, ang Harvard, alam ko, veritas, no? Ibig sabihin, truth, katotohanan, okay? Tapos, ito namang Oxford, ang kanilang motto ay, yung light, no? Light and truth, no? Sa yun, awit 27, the Lord is my light and my salvation. Naintindihan ho natin. Mga motto yan ng mga great universities noon na ngayon ho, naging very secular. Kaya, naging very secular, parang na-abandon na nila yung kanilang mission na mag-train ng mga estudyante para mapalapit sa Diyos o magturo ng tungkol sa Diyos sa kanilang mga universities. Ngayon ho, hindi. Ang mga university ito na napakagaganda, na napakahuhusay sa buong mundo, mga kapatid. Ito po ay pinaka-secular. Dito po ang maraming atheists, maraming skeptics, maraming mga naturalists. Pag sinabi yung naturalist, hindi naniniwala sa supernatural, tungkol sa Diyos, tungkol sa spiritual. Hindi ho, puro dito lang, puro science lang. At mga atheists. Nakakalungkot to, di ba? Ang mga university ito, supposed to be the heralds at messengers ng truth about God. Ngayon ho ay hindi, na-abandon nila. Kaya, mga kapatid, ito ho ay crucial, mahalaga ito kasi ang pag-mold ng mga mind ng mga tao, ng mga youth, ng mga bata ay nasa school. So kung sa school pa lang puputuli na yung impluwensya tungkol sa Diyos, yung mensahe tungkol sa Diyos, problema ho 'yon. Darating ang time na yung mga naniniwala sa Diyos, pag graduate nila sa universities, hindi na sila naniniwala sa Diyos kasi nag-iba na yung worldview nila. Naapektuhan sila ng mga turo dito sa mundo. Mga kapatid, napakapalad, napakaganda kung merong mga schools na patuloy na sa kanilang curriculum nandun yung salita ng Diyos, merong mga retreat na tinatawag sa mga estudyante. Why? Kasi
hindi lang dapat intellectually ma-train ang mga bata, ang mga young people. Dapat to spiritually ma-penetrate sila. And the only recourse to that is bigyan sila ng maging herald ang mga schools ng mga bagay tungkol sa Diyos. Salamat sa mga schools na ganyan. Amen ho? Kasi crucial 'yan para po pagdating sa university, sa the academe o sa akademya ng mga miyembro natin, mga bata, mga teens, pagdating doon di sila maimpluwensyahan ng mga secular teaching. Kasi po iba mga heralds doon, messenger, ang mga messenger doon ay iba, taliwas sa salita ng Diyos. Mga kapatid, sa araw na ito, tandaan natin, heralds tayo or messengers tayo ng Panginoon. Kahit na sa ganitong sitwasyon, kailangan po manindigan tayo, magtiwala tayo na bilang mga heralds, messengers ng Diyos, meron pong meaning ang ginagawa natin. Amen ho? May sense ito. Kahit na very bleak ang mundo ngayon, very uncertain. Tandaan po natin, tayo po'y herald pa rin ng Diyos. So sasabihin natin sa ating kapatiran, umasa tayo sa Panginoon, mag-pray pa rin tayo, may awa ang Diyos, may kahabagan ng Diyos, sabihin natin sa kapitbahay natin, o sa colleague natin, sa trabaho, sa social media, huwag kang mag-alala, ang Diyos natin, kikilos siya, may mensahe ang Panginoon tungkol dito. Eventually, siguro, ginigisi lang tayo ng Diyos. Maging herald po tayo, amen ho? In one way or another, gawin natin ang okasyong ito para mai-transfer natin sa mga kakilala natin na there is something spiritual pa rin na mahalaga na dapat nating panghawakan amidst ng sitwasyon ngayon. Because at any given time or situation ng mundong ito, we will remain God's heralds and messengers until He returns again. Amen no? So, pagpalain tayong lahat, mga kapatid, ng ating Panginoon. Once again, we are the modern day heralds and messengers ng Panginoon. Let us be faithful to fulfill that duty for the glory of God. Amen. God bless us all. Magandang tanghali po muli sa ating lahat.